The CEO's Instant Chaos. The Triplets Mission, written by Mr. LG. Si Ay Sandoval ay ang definisyon ng tagumpay. Malamig, kalkulado, at walang puwang para sa pagkakamali. Bilang CEO ng Sandoval Empire, ang tanging batas na sinusunod niya ay ang disiplina. Wala siyang panahon sa pag-ibig, lalo na sa ingay ng pamilya. Para sa kanya, ang emosyon ay isang kahinaan na matagal niya nang ibinaon mula nang iwan siya. Nang tanging babaeng minahal niya, 6 na taon na ang nakakaraan. Ngunit ang kanyang Crystal Tower ay guguho sa isang iglap. Sa gitna ng isang mahalagang board meeting, 3 maliliit na carbon copy niya ang lilitaw sa kanyang harapan. Sina Thunder, ang matapang at protektibong kuya. Si Lightning, ang henyong mapangasar. At Rain, ang bunsong ang sandata ay ang kanyang pamatay na iyak. Dala ang isang misteryosong sulat at mga matang naghahanap ng kalinga. Ang misyon ng mga bata ay malinaw. Guluhin ang tahimik na mundo ng kanilang ama hanggang sa mahanap nito ang nawawala nilang mommy. Saan nagpunta si Aria? Bakit niya iniwan ang mga bata sa lalaking ni hindi alam na ama siya? Sa pagitan ng mga nagliliparang laruan sa loob ng opisina, mga parenting fails na magpapaiyak sa tawa at ang muling pagtatagpo ng mga pusong sugatan, matututunan ni Ice na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o posisyon, kundi sa malit na kamay na humawak sa kanya. Isang kwento ng pagpapatawad, muling pagkakaisa at ang matamis na kaguluhan na tinatawag nating pamilya. Kakayanin ba ng isang Ice Sandoval na tunawin ang sariling puso para sa 3 batang misyon ang baguhin siya? Ang Sandoval Empire Tower ay ang simbolo ng kapangyarihan at perpeksyon. Sa loob ng gusaling ito, bawal ang pagkakamali, bawal ang hindi nakaplansyang suit, at higit sa lahat, bawal ang ingay na hihigit sa tunog ng pagtipa ng keyboard. Sa 50 palapag, nakaupo si Ice Sandoval. Ang kanyang mukha ay parang inukit mula sa mamahaling bato. Perpekto pero walang emosyon. Sa harap niya ay ang mga papeles para sa isang multi-billion peso merger na magpapatatag sa kanyang posisyon bilang pinakamayamang CEO sa bansa. Naniga sa mga daliri ni Ice sa hawak na fountain pen. Ang pintuan ng kanyang opisina na gawa sa solidong oak at may soundproofing ay bumukas ng maras. Who the hell? Hindi natapos ni Ice ang kanyang mura. Ang kanyang mga mata na karaniwang nagpapatakbo ng takot sa kanyang mga empleyado ay nanlaki sa gulat. Sa tapat ng kanyang lamesa, 3 maliliit na nilalang ang nakatayo. 3 pares ng singkit na mga matang nakatingin sa kanya. 3 matatangos na ilong ang sabay-sabay na humihinga at 3 mukha na parang kinopya at pinalit na bersyon ng sarili niyang mukha ang nakatitig sa kanya ng may halong kuryosidad at pilong ngiti. Daddy! Ang sabay-sabay na sigaw ng 3 na bumasag sa katahimikan ng buong palapag. I am not your father. Nautal na wika ni Ice. Pakiramdam niya'y biglang naubusan ng oxygen ang palapag na yon. Guard! Sarah! Bakit may mga bata dito? Ang batang nasa gitna na may suot na kulay asul na cap ay humakbang pasulong. Eto si Thunder. May otoridad ang boses nito kahit na maliit pa. Sabi ni Lola, mahihirapan ka daw tanggapin ang katotohanan dahil low extraction daw ang brain mo pagdating sa love. Pero kaming mga anak mo? Ako si Thunder, ito si Lightning, at yung umiiyak niyan, si Rain. I'm not crying, I'm just hungry, singhal ni Rain, ang bunsong may hawak ng dambuhalang teddy bear na mas malaki pa sa kanya. Nagsisimula na itong mamula ang pisngi, isang senyales na malapit na ang isang dilubyo. Daddy, ang pangit ng office mo, masyadong gray, puna ni Lightning. Habang dahan-dahang kinukuha ang isang kristal na paperweight sa lamesa ni Ice. Isang award mula sa Forbes. Can I make this a toy car? Don't touch that! Halos pasigaw na saway ni Ice.
Tumayo siya sa kanyang matikas na tindig ay tiwalang epekto sa tatlong bata. Sino nagdala sa inyo dito? Is this a prank? Is this from the rival company? Dahan-dahan na kinuha ni Thunder ang isang lukot na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa tapat ni Ice. Basahin mo yan, Mr. CEO. Sabi ni Mommy, huwag kami nga alis dito hanggat hindi mo kami pinapakain ng nuggets. Nanginginig ang kamay ni Ice habang binubuksan ng sobre. Ang amoy ng papel ay pamilyar. Amoy ng vanilla at ng ulan. Isang sulat na sulat kamay ang nandun. Ice, alam kong nagulat ka. Pero 6 na taon nang nakalipas mula ng gabing yon sa Baguio. Akala ko kaya ko silang palakihin na mag-isa. Pero kailangan ko ng tulong mo ngayon. I need to handle something dangerous and you are the only one I trust to keep them safe. Sila ang triplets mo. Ang mga Sandoval na hindi mo akalain nag-exist. P.S. Lightning is a genius. Don't let him near your laptop. Rain is sensitive. Don't shout. And Thunder, she's exactly like you. Matigas ang ulo. Aria, ang pangalang yun ay parang sangkidlat na tumama sa dibdib ni Ice. Ang babae naging mitya ng kanyang galit sa mundo. Ang babaeng bigla na lang naglaho matapos nilang pagsaluhan ng isang gabi na dapat ay simula ng kanilang kwento. Sir, sorry po, hindi namin sila napigilan. Pumasok ang sekretary niya si Sarah. Halos himatay na makitang gulo. Si Rainy kasalukuyan ng ginagawang slide ang mamahaling leather sofa. Si Lightning ay nahanap ang remote ng malaking monitor at ginagawa nitong gaming screen. At si Thunder, nakaupo na ito sa mismong swivel chair ni Ice. Tinitignan ng mga dokumento na parang siyang may-ari ng kumpanya. Cancel all my meetings, mahinang sabi ni Ice habang sapu ang kanyang sentido. Po, pero, sir, yung mga investors? I said cancel them, bulyaw ni Ice. Tinignan niya ang 3 bata na ngayon ay nag-uunahan na sa pag-ikot sa kanyang upuan. Ang glacier ng corporate world ay natutunaw na sa inis at kaba. Hindi niya alam kung paano maging ama. Hindi niya alam kung paano mag-alaga ng bata. Pero isa lang ang sigurado niya. Ang mga matang yun, ang mga labing yun, sila ay sa kanya. Daddy, gutom na kami! Muling sigaw ni Rina nagsimula ng humagulhol. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang CEO na laging may sagot sa lahat ng problema ay napatungangan na lang. Ang instant chaos ay nagsimula na at wala siyang magagawa kundi harapin ang 3 misyong ipinadala ni Aria sa pintuan niya. Kung ang Sandoval Empire Tower ay ang kaharian ni Ice, ang kanyang mansyon sa Forbes Park naman ang kanyang santuaryo. Ang bawat sulok ay ultramodern, minimalist at pinangungunahan ng kulay puti, itim at kilak. Walang gamit na wala sa lugar. Walang dumi, walang kahit isang bakas ng gulo. Hanggang sa dumating ang 3 bata. Eto na yung bahay natin, Daddy? Bakit parang museum? Pwede bang tumakbo dito? Tanong ni Thunder habang patingin-tingin sa dambuhalang abstract painting sa hallway. Don't touch anything. Mabala ni Ice na ang boses ay puno ng pagod. Ang suit niya na dati walang gusot ay meron na ngayong mantsa ng luha at laway ni Rain. May mga maid na mag-aayos sa inyo. I have to make a call. Ngunit parang hangin lang ang salita ni Ice sa triplets. Sa sandaling pakawalan niyang mga to sa malawak na living room, nagsimula ng mga totoong bangungot. Wow! Ang laki ng TV! Pwede ditong Roblox! Sigaw ni Lightning, sabay talon sa puting leather sofa na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang kanyang sapatos na may bakas pa ng putik mula sa garden ay nag-iwan ng malinaw na marka sa mamahaling tela. Lightning, get off the couch! Sigaw ni Ice. Pero bago pa niya mahuli si Lightning, isang malakas na crash ang narinig mula sa dining area. Kumaripas ng takbo si Ice at doon ay nakita niya si Rina nakatayo sa tapat ng nabasag na Italian vase, isang limited edition piece na binili pa niya sa Milan. It was an accident, Daddy? Hikbi ni Rain, ang mga matay nagsisimula na namang mamasa. Gusto ko lang makita yung flowers sa loob. That was worth 2 million pesos. Pigil na hiningang sabi ni Ice. Napahawak siya sa kanyang dibdib.
Pakiramdam niya yaatakin siya sa puso. Yaya! Manang Rosa! Kunin yung mga batang ito bago pa nila mawasak ang buong bahay! Dumating ang mga kasambahay na tila ba nakakita ng mga multo. Wala pang bata na nakatungtong sa pamamahay na yon simula nang itayo ito. Sir, pasensya na po. Halina kayo mga bata. Kakain na tayo ng nuggets sa kusina. Yaya ni Manang Rosa. Nang marinig ang salitang nuggets, parang mga tuta na sumunod ang tatlo. Pero bago lumampas si Thunder kay Ice, tumigil ito. Tinignan niyang kanyang ama ng diretso sa mata. Hindi ka ba kakain kasabay namin? Sabi ni Mommy, ang pamilya sabay-sabay kumakain. I'm busy, Thunder. May trabaho ako. Matigas na sagot ni Ice. Work is just for money, Daddy. Pero kami ang investment mo. Sagot ng bata bago tuluyan tumakbo patungo sa kusina. Naiwan si Ice sa gitna ng kanyang magulong sala. Ang katahimikan na dati niyang iniingatan ay tila naging isang mabigat na pasanin. Pumasok siya sa kanyang study room at muling binasa ang sulat ni Aria. Kinapa niyang kanyang phone na tinawagan ng kanyang private investigator. Find Aria. I don't care how much it costs or where she is hiding. Find her and bring her to me. Utos niya. Ang boses ay muling naging kasing lamig ng yelo. Ngunit, hindi pa natatapos ang gabi ni Ice. Nang mag-alas 10 na, akala niya ay tapos na ang gulo. Pero nang silipin niya ang guest room kung saan dapat natutulog ang tatlo, walang mga ito doon. Sa halip, nahanap niya sila sa loob ng kanyang master's bedroom. Nakahiga ang tatlo sa kanyang king-size bed. Nakakalat ang mga laruan at si Rain ay mahimbing nang natutulog habang nakayakap sa kanyang unan na may amoy ng kanyang pabango. Anong ginagawa niyo dito? Mahinang tanong ni Ice, pilit na hindi nang bubulyaw. Natatakot si Rain. Masyadong malaki yung kabilang kwarto. Bulong ni Lightning habang nakatutok pa rin sa tablet nito. At saka, amoy daddy dito. Sabi ni Mommy, kapag namimiss namin siya, amoy lang namin ang mga gamit mo. Nanlambot ang tuhod ni Ice. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan niyang mga mukha ng kanyang mga anak. Sa ilalim ng bumbilya, nakita niyang pagkakahawig nila kay Aria. Ang kurba ng kanilang labi, ang paraan ng kanilang paghinga. Bakit mo sila iniwan sa akin, Aria? At bakit ngayon lang? Kahit na anong pilit ni Ice na maging matigas, may isang bahagi ng puso niya ang tila muling tumitibok. Ngunit bago pa siya maging sentimentala, biglang dighay ni Thunder na amoy nuggets. Daddy, naiihi ako, sabi ni Thunder habang nakapikit pa. At doon, muling bumalik ang realidad. Ang malamig at respetadong CEO ng Sandoval Empire ay naging isang instant nanny na tagahatid sa banyo sa gitna ng gabi. Ang kanyang minimalist na buhay ay tuluyan ng nilamon ng makulay at maingay na instant chaos. Alas 2 ng madaling araw, sa loob ng madilim na study room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 monitor ni Ice, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan. Sa wakas, si Ice naman ay tila hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Sa gitnang monitor, nakabukas ang isang file na may markang confidential. Ito ang resulta ng preliminary investigation ng kanyang private investigator tungkol kay Aria Villafuerte. Aria, pagbasa ni Ice sa pangalang matagal niyang ipinagbawal na banggitin kahit ng sarili niyang isip. Sa screen, lumabas ang mga litrato ni Aria nitong mga huling taon. Hindi na itong payat at mahiyain na babaeng nakilala niya sa Baguio. Sa mga bagong larawan, si Aria ay mukhang matapang, elegante at laging may nakabantay sa kanya. Ang huling lokasyon nito ay sa isang charity gala sa Singapore bago tutuluyang naglaho 2 linggo nang nakalipas. Bakit ka nagtatago, Aria? At bakit mo iniwan ang mga bata sa akin kung alam mong delikado
ang ginagawa mo. Bulong ni Ice sa hangin. Isang flashback ang biglang sumakop sa kanyang isipan. 6 na taon na nakakaraan. Sa Baguio City, ang gabi ay malamig at ang amoy ng pine trees ay umahalo sa usok ng kape. Si Ice na noon ay pagod sa pressure ng kanyang ama ay nakatagpo ni isang babaeng umiiyak sa dulo ng isang bar. Si Aria, isang gabi ng pag-amin, isang gabi ng pagtakas sa realidad at isang gabi ng pangakong hindi natupad. Kinabukasan, pagising ni Ice, tanging ang amoy ng vanilla sa unan ang natira. Wala si Aria, walang message, walang kahit na anong bakas. Daddy? Napatalon si Ice sa gulat. Mabilis niyang pinatay ang mga monitor. Doon sa pinto nakatayo si Lightning. Hawak nito ang kanyang tablet at may nakasabit na headphone sa leeg. Why are you still awake? It's past bedtime. Istriktong sabi ni Ice. Pilit na tinatagong kaba. Hindi ako makatulog. Masyadong tahimik ang mansyon mo, Daddy. It's creepy. Sagot ni Lightning habang naglalakad palapit sa lamesa ni Ice. And I know what you're doing. You're looking for mommy, right? Natigilan si Ice. I'm just doing some work. Don't lie to me. I'm the smart one, remember? Umupo si Lightning sa tapat ni Ice at nilapag ang tablet nito. I found something. Before mommy left us kay Lola, may kausap siya sa phone. Sabi niya, the raven is coming. After that, umiyak siya, tinalikan kami. Then, she packed our bags. The raven? Kumunot ang noon ni Ice. Anong raven? I don't know. Pero bago siya umalis, may binigay siya sa akin. Kinuha ni Lightning ng isang maliit na USB mula sa bulsa ng kanyang pajamas. Sabi niya, ibigay ko lang to sa'yo kapag sigurado na akong hindi mo kami tatapon sa orphanage. Mariing napipikit si Ice. Sumasakit ang kanyang ulo. Ang anak niya, ang 6 na taong gulang na batang ito, ay sinusubok ang katapatan niya. I won't throw you away. Mahinang sabi ni Ice. Isang pangako na hindi niya akalaing lalabas sa bibig niya. Kinuha niya ang USB at sinaksak sa kanyang computer. Isang video file ang lumabas. Pag-click niya, bumungad ang mukha ni Aria. Mukha itong pagod, may mga pasa sa braso pero ang mga mata ay nananatiling matapang. Ice, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nasa iyo na ang triplets. I'm sorry. I'm sorry for hiding them. Pero kailangan para sa seguridad nila. Ang mga taong humahabol sa akin na hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hawak kong ebidensya laban sa kanila. Bantayan mo sila, Ice. Sila ang buhay ko. And, Ice, I never stop loving you. Naputol ang video. Ang katahimikan sa study room ay naging mabigat. Tinignan ni Ice si Lightning. Ang batay nakatitig sa kanya at tila hinihintay ang kanyang reaksyon. Sa unang pagkakataon, hindi CEO Ice ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang protektibong instinct ng isang ama at ang galit ng isang lalaking nalaman na ang babaeng mahal niya ay nasa panganib. Lightning, tawag ni Ice. Yes, Daddy? Go back to sleep. Starting tomorrow, things will change. Kumigpit ang hawak ni Ice sa mouse ng kanyang computer. Walang gagalaw sa inyo at hahanapin natin ang mommy niyo, no matter what. Does that mean we can have nuggets for breakfast? Tanong ni Lightning na may pilyong ngiti. Napabuntong hininga si Ice pero may maliit na ngiti na sumilay sa kanyang labi. Yes, nuggets for breakfast. Now go. Nang makalis ang bata, muling binuksan ni Ice ang mga monitor. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang impormasyon ang hinahanap niya. Naghahanda na siya para sa giyera. Kung sino man ang Raven na yon, hindi nito alam kung anong klaseng halimaw ang ginising nila sa katauhan ni Ice Sandoval ngayong kinuha nilang kapayapaan ng kanyang pamilya.
Ang umaga sa Sandoval Mansion ay karaniwang kasing tahimik ng isang sementeryo. Ngunit ngayong umaga, ang amoy ng sunog na butter at ang tunog na naghahabulang maliliit na paa ang bumulabog sa selyadong katahimikan nito. Sa gitna ng high-tech na kusina, nakatayo si Ay Sandoval. Nakasuot pa rin siya ng kanyang puting dress shirt na nakatiklop ang manggas hanggang sa siko habang may suot na apron na hiniram niya kay Manang Rosa. Sa harap niya ay isang kawali na puno ng mantika. "Daddy! Sunog na yung nuggets!" Sigaw ni Thunder habang nakaupo sa ibabaw ng kitchen counter. "It's not burnt, Thunder. It's well done." Pagtatanggol ni Ice sa sarili. Kahit nang totoo ay nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng spatula. Mas madali pang mag-negotiate ng billion-peso deal kaysa magprito ng pagkain para sa 3 mapanuring bata. "Rain wants the star shape once, Daddy. Hindi yung circle," dagdag ni Lightning habang nakatitig sa kanyang laptop. Palihim na tinitignan ng security firewalls ng kumpanya ng tatay niya. "Wala kami star shape. Just eat what's on the plate," bulyaw ni Ice pero kagad din siyang napahinto nang makita ang pangingilid ng luha ni Rain. Huminga ng malalim si Ice. "Patience, Ice. Patience." "Rain, baby, look. The circle nugget is actually a planet. And you are the astronaut, okay?" Tumigil sa pakitbi si Rain at tinignan ang maitim na nugget. "Planet Mars?" "Yes, Planet Mars. Now eat." Habang kumakain ng triplets, hindi maalis ni Ice ang kanyang isip sa USB na ibinigay ni Lightning kagabi. The Raven, alam nang hindi to basta-bastang kriminal. Sa mundo ng corporate espionage, ang Raven ay isang grupo ng kilala sa pag-ubos ng mga taon na may hawak na kanilang sekreto. At ngayon, ang mommy ng mga anak niya ang target nila. "Daddy, why is your face like that?" Tanong ni Thunder habang inumuy ang kanyang Planet Mars na nuggets. "Galit ka ba? Kasi nandito kami?" Napatingin si Ice sa panganin niya. Sa tatlo, si Thunder ang pinakamabilis na makaramdam ng emosyon niya. "Hindi ako galit. I'm just thinking about how to fix things." "Fix, Mommy?" Singit ni Rain. Lumapit si Ice at sa unang pagkakataon, kusang lumapat ang kanyang kamay sa ulo ni Rain para haplusin ang buhok nito. "Yes, I will fix everything. Hahanapin natin si Mommy. Pero kailangan niyo akong sundin, ha? No more running away. No more breaking vases, okay?" "Copy, Captain, Daddy!" Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Eksaktong tumunog ang phone ni Ice. Si Sarah, ang kanyang sekretary. "Sir, the board is asking for you. May emergency meeting tungkol sa pagbaba ng stocks natin dahil sa pagkansela ng mga meetings kahapon. At sir, may nagpadala ng package para sa inyo. It's a black envelope with a bird seal." Nanlamig ang dugo ni Ice. Ang Raven, hindi lang sila nakasunod kay Aria. Alam na rin nila kung nasa ng mga bata. "Sarah, lock my office. Don't let anyone touch that envelope. Pupunta na ako dyan." Mariing utos ni Ice. Tinignan niya ang triplets. Hindi niya pwedeng iwan ang mga to sa mansyon nang walang sapat na proteksyon. "Change of plans, boys. Magbibihis kayo. Sasama kayo sa office." "Really? Maglalaro kami sa spinning chair mo ulit?" Tuwang-tuwa na tanong ni Lightning. "You can play with anything. Wag lang ang mga kontrata ko." Sagot ni Ice habang mabilis na tinatanggal ang kanyang apron. Habang nagbibihis ang mga bata, kinuha ni Ice ang kanyang baril mula sa secret compartment ng kanyang closet. Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagamit. Sinuksok niya ito sa kanyang bewang. Natatakpan ng kanyang mamahaling suit jacket. The glacier was gone. Ang amang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Ang siyang lalabas ng pinto ngayon. "Let's go," tawag ni Ice sa tatlo. Bitbit ang kanilang mga backpack at si Rain na nakakapit sa binti ni Ice. Lumabas sila ng mansyon. Pero sa labas ng gate,
Isang itim na SUV ang kanina pa nagmamasid. Ang digmaan ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan ng mga Sandoval. Ang Sandoval Empire Tower ay malimihilig ng tensyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa stock market. Lahat ng empleyado ay napahinto sa kanilang ginagawa nang bumukas ang elevator at lumabas ang kanilang CEO. Si Ay Sandoval na dati naglalakad ng mag-isa na tila may daladalang sariling bagyo ay may kasunod na 3 maliliit na mini-boss. Si Thunder ay seryosong naglalakad sa tabi niya. Si Lightning ay nakatutok sa tablet habang naglalakad at si Rain ay hila-hilang laylayan ng suit jacket ni Ice. Sir, ang board members po ay naghihintay na sa conference room B. Masyado na silang mainit. Bulong ni Sarah habang pilit na iniiwasan ng tingin ng triplets. Let them wait. Malamig na sagot ni Ice. Sarah, dali mong black envelope sa loob ng private safe ko. Walang nga hawak niyan kung hindi ako. Daddy, I want to see the long table. Yung parang sa movies. Hiling ni Thunder. Walang nagawa si Ice kundi isamang 3 sa loob ng boardroom. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanilang 10 matatandang board members na halos sumuusok ng ilong sa galit. Sandoval, this is unacceptable. Nagkakansela ka ng meetings para sa… Ano ito? Bakit may mga bata dito? Sigaw ni Mr. Cheng, ang pinakamatandang investor. They are my children. Maikli at matigas na sagot ni Ice na nagpatahimik sa buong kwarto. Ang mga board members ay nagkatinginan. Hindi makapaniwala. At dahil pamilya ko sila, prayoridad ko sila. Ngayon kung ayaw nyo sa pamamalakad ko, ang pinto ay laging bukas para sa inyong resignation. Umupo si Ice sa gitna habang ang triplets ay kumuha ng sarili nilang mga upuan. Si Lightning ay kaagad na isinaksak ang kanyang tablet sa projector screen ng boardroom. Wait, what are you doing, kid? Tanong ni Mr. Cheng. Just improving your security, Lolo, sagot ni Lightning nang hindi tumitingin. Sa isang iglap ang mga chart ng stock sa screen ay napalitan ng mga coding lines. Daddy, may nakikita akong bug sa system niyo. Someone is trying to drain the company's offshore accounts. Biglang tumayo si Ice. What? Can you trace it? It's coming from inside this building. Wika ni Lightning. Ang kanyang maliit na muka ay kasing seryoso ng kay Ice. Habang abalang lahat sa screen, si Rain naman ay lumapit kay Mr. Cheng na may dalang makulay na krayola. Lolo, you look sad. I draw a flower in your face. Bago pa makapigil ang sino man, meron ng malaking orange na bulaklak sa pisngi ng pinaka-stricto nilang investor. Muntik nang umagalpak ng tawa ang ibang board members. Pero isang matalim na tingin mula kay Ice ang nagpatahimik sa kanila. Ngunit ang tawanan ay naputol na biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong palapag. Ang tunog ng emergency lockdown ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Ice ang panganib. Mabilis nang hinila ang 3 sa ilalim ng matibay na mahogany table. Stay down. Huwag kayong lalabas dito kahit na anong mangyari. Utos ni Ice sa mahinang boses. Mula sa labas ng pinto, narinig nila ang mahinang yabag ng mga sapatos. Hindi ito mga empleyado. Ang bawat takbang ay kalkulado at mabigat. Isang pulang laser light ang gumapang sa pader ng boardroom. Isang sniper aim. Raven, bulong ni Ice. Kinuha niyang baril sa kanyang bewang at kinasa ito. Ang triplets, sa halip na umiyak, ay nanatiling tahimik. Si Thunder ay mahigpit na nakayakap kay Rain, habang si Lightning ay mabilis na nagtatype sa kanyang tablet. Pilit na binubuksan ng emergency lights gamit ang kanyang hacking skills. I found them, Daddy! Ang control room ay nasa 48th floor. Bulong ni Lightning. Good job, son. Sabi ni Ice, isang kakaibang pakiramdam ng pride ang maplos sa kanya. Pero kagad itong napalitan ng determinasyon. Bumukas ang pinto ng board ng marahas. Isang lalaki na kamaskarang pumasok. Hawak ng isang submachine gun. Sandoval! Ibigay mo mga bata kung gusto mo pang makitang babae mo! Hindi sumagot si Ice. Sa halip, gumapang siya sa gilid at gamit ang isang mabilis na sipa. Tinumba niya ang isang bigat na upuan para madistract ang kalaban.
Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala ni Ice sa balikat ng kalaban. Sa gitna ng gulo, biglang bumukas ang mga ilaw at tumunog ang fire alarm. Gawa ni Lightning, ang tubig mula sa sprinklers ay nagsimulang bumuhos na nagdulot ng mas malaking kalituhan. Thunder, lightning, rain! Run to the private elevator! Now! Sigaw ni Ice habang nakikipagpalitan ng putok sa isa pang kalaban na pumasok. Dito na-realize ni Ice ang kumpanya niya. Ang pera niya at ang kapangyarihan niya ay walang silbi kung hindi niya kayang protektahan ng tatlong batang ito. Ang instant chaos ay hindi na lang basta gulo sa misyon. Ito ay isang digmaan para sa kanilang kaligtasan. Nang makarating sila sa elevator, hinawakan ni Thunder ang kamay ni Ice. Daddy, don't die! Wala pang nagluluto sa amin ng Planet Mars nuggets, mommy. Isang tipid ng ngiti ang binigay ni Ice. I promise, no one touches my family. Isinara ni Ice ang pinto ng elevator at naiwan siya sa gitna ng usok at tubig, handang harapin ang mga Raven. Ang glacier ay naging apoy at susunugin niya ang sino mga harang sa paghahanap niya kay Aria at sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Matapos ang madugong engkwentro sa boardroom, hindi na nanatili pa si Ice sa loob ng kanyang armored SUV. Ang katahimikan ay mabigat pa sa semento. Sa tabi niya, si Rain ay nakatulog na dahil sa pagod, habang sina Thunder at Lightning ay nananatiling gising, tila mga sundalo nagbabantay. Daddy, your arm is bleeding, mahinang sabi ni Thunder. Tinignan ni Ice ang kanyang braso. Isang daplis ng balang nandoon pero hindi niya ito nararamdaman. Mas masakit ang kaba sa kanyang dibdib. Daplis lang ito, Thunder. I'm okay. Lightning, what did you find? Tanong ni Ice sa anak na kanina pa hindi bumibitaw sa kanyang tablet. Iniharap ni Lightning ang screen. I tracked the signal of the Raven's communication device na naiwan ng lalaki kanina. They weren't just sent to get us. They were sent to make sure you won't follow. Mommy's thrilled pero nagkamali sila. I found the hidden file sa cloud ni Mommy. It's encrypted with a password. Anong password? It's the date, Daddy. 8 digits. Sagot ni Lightning. Sinubukan ko ng birthdays namin, pero mali. Napakunot ang noon ni Ice. 8 digits, isang petsa na hindi malilimutan ni Aria. Sinubukan niyang isipin ang lahat. Ang araw na nagkita sila, ang araw na naghiwalay sila. Ngunit may isang petsang biglang pumasok sa isip niya. Ang gabing yun sa Baguio kung saan ipinangako niya kay Aria na kahit na anong mangyari, hinding-hindi niya ito pababayaan. 0, 5, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Dikta ni Ice. May 20, 2020. Ang petsa ng kanilang pagsasama sa ilalim ng malamig na langit ng Baguio. Bumukas ang file. Isang mapang lumitaw sa screen at may isang pulang tuldok na kumikislap sa isang liblib na bahagi ng Itugon, Benguet. Isang lumang rest house na pagmamayari ng pamilya ni Aria na matagal na nilang inakalang nabenta na. Nandiyan si Mommy, bulong ni Thunder. Ang kanyang mga matay nagniningning sa pag-asa. We need to go to Baguio, deklara ni Ice. Ngayon din. Ngunit habang binabaybay nilang NLEX, napansin ni Ice sa side mirror ang dalawang itim na motor na sumusunod sa kanila. Hindi lang basta sunod ito ay mga professional na hitman ng Raven. Hold on tight, sigaw ni Ice. Mabilis niyang iniswerve ang SUV. Pilit na ginigit ang mga motor. Isang putok ng barilang tumama sa rear window ng sasakyan. Pero dahil bulletproof ito, nag-crack lang ang salamin. Daddy, they're shooting! Sigaw ni Lightning. Thunder, protect your brothers! Duck down! Utos ni Ice habang isang kamay niya nasa manibela at ang isa ay bumubunot ng baril. Ibinaba ni Ice ang bintana ng bahagi at nagpaputok pabalik. Isang motor ang sumemplang, pero ang isa ay nanatiling nakadikit sa kanila.
Sa gitna ng high-speed chase, naramdaman ni Ice ang adrenaline na matagal niya nang kinalimutan. Hindi na ito business competition. Ito ay survival. Lightning, can you jump their GPS? Working on it, Daddy. 3, 2, 1, gun! Sigaw ni Lightning. Biglang namatay ang mga ilaw sa kalsada at ang mga electronic signs sa highway ay nag-glitch. Isang diversion na ginawa ni Lightning para malitong mga humahabol. Sinamantala ni Ice ang pagkakataon at pumasok sa isang madilim na exit. Pinapatay ang lahat ng ilaw ng sasakyan hanggang sa tuluyan na silang mawala sa paningin ng mga Raven. Huminto sila sa isang tagu at madilim na gasolinahan. Hingal na hingal si Ice. Ang kanyang puso'y halos lumabas sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa likod at nakitang ligtas ang tatlo. Kahit na bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Are you all okay? Tanong ni Ice. Ang boses ay paus. Tumango si Thunder habang si Ray ay nagising at nagsimulang umiyak ng mahina. Inabot ni Ice ang bunso at sa unang pagkakataon, binuhat niya ito at niyakap ng mahigpit. Shh! Daddy's here. I won't let them hurt you. Sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon ay narealize ni Ice ng mga bakas na nakaraan hindi lang basta alaala. Ito ang susi para mabuo ang pamilyang matagal niya nang hindi nalaman na meron siya. Pero habang papalapit sila sa Baguio, alam niya na mas matindi ang naghihintay sa kanila doon. Daddy, tawag ni Lightning habang nakatingin sa tablet. May message na pumasok sa decrypted file. Galing kay Mommy. Binasa ni Ice ang message sa screen. Ice, if you're reading this, don't come. It's a trap. Protect our children. Mariing napakuyom ang palad ni Ice. Trapo hindi. Pupunta tayo. Hindi ko nahayaan na mawala ka ulit sa amin na Ria. Ang hamog sa itugon ay kasing kapal ng gatas. Halos hindi na makita ni Ice ang dulo ng hood ng kanyang SUV. Habang paakyat sila sa matarik at liko-likong kalsada patungo sa abandonadong rest house ng mga Villafuerte, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-umulang makina at ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Daddy, malapit na ba tayo? I can see the old gate, bulong ni Thunder. Huminto si Ice, ilang metro bago ang gate. Pinatay niya ang makina at ang mga ilaw. Stay inside the car. Lock the doors, Lightning. Keep the engine ready for a quick escape. Thunder, ikaw ang bahala sa mga kapatid mo. Pero Daddy, protesta ni Lightning. No, pero this is an order. Mariing sabi ni Ice. Isinukbit niya ang kanyang baril. At dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Ang lamig ng Baguio ay humahalik sa kanyang balat. Pero ang galit sa loob niya ay sapat na para panatilihin siyang mainit. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lumang rest house. Nagawa sa kahoy at bato. Ang mga bintana ay madilim, maliban sa isang maliit na liwanag na nagmumula sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ni Ice sa mga tuyong dahon ay parang tunog ng paparating na hatol. Pumasok siya sa likurang pinto ng bahagyang nakabukas. Ang amoy ng alikabok at ang pamilyar na amoy ng vanilla ay sumalubong sa kanya. Vanilla? Alam niyang amoy na ito. Aria, mahina niyang tawag habang tinatarget ng baril ang bawat sulok. Walang sumagot. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, isang anino ang mabilis na gumalaw. Bago pa man makapag-react si Ice, isang matulis na bagay ang tumama sa kanyang kamay, sanhi para mabitawan niyang kanyang baril. Sa isang iglap, isang katawan ang sumunggab sa kanya at tinulak siya sa pader. Isang matalim na kutsilyo ang nakadiit na ngayon sa kanyang leeg. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Singhal ng isang boses ng babae, puno ng takot at determinasyon. Aria, it's me. Paus na sagot ni Ice. Natigilan ang babae. Ang kutsilyo sa leeg ni Ice ay dahan-dahang bumaba. Sa gitna ng dilim, nagtamang kanilang mga mata. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ay sapat na para makita ni Ice ang mukha ng babaeng 6 na taon niyang hinanap.
at 6 na taon niyang kinamuhian. Ice, malalaki ang mga matang sambit ni Aria. Ang kanyang muka ay may bakas ng puyat. Ang kanyang suot na jacket ay punit pero sa mga mata ni Ice, siya pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Bakit ka nandito? Sabi ko wag kang pupunta. Sabi ko bantayin mo mga bata. Sa tingin mo ba maiiwan ko sila? Sa tingin mo ba hayaan kita na mamatay dito matapos mo silang iwan sa akin na parang mga delivery package? Bulyaw ni Ice. Ang halo-halong galit at pangungulila ay sumabog na. Ice, hindi mo naiintindihan. Ang Raven. I don't care about the Raven. Bakit mo tinagong mga anak ko, Aria? 6 na taon. 6 na taon ako na nagmakaawa sa tadhana na makita ka. Tapos malalaman ko na may 3 na pala akong anak. Hinawakan ni Ice ang magkabilang balikat ni Aria. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Para sa kanila yun, Ice. Kung nalaman mo noon, mapapahamak sila. Ang pamilya mo, ang kumpanya mo. Hindi mo alam kung gaano kadumi ang kinakalaban ko. Umiyak na sagot ni Aria. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang sumbatan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba. Dear, bulong ni Aria, ang kanyang mukha'y biglang namutla. Sino? Ang Raven. Hindi lang sila basta hitman, Ice. Ang leader nila. He wants to drive Ice Toll and he won't stop until everyone in this house is dead. Kinuha ni Ice ang kanyang baril sa sahig at hinila si Aria sa likuran niya. Hindi ako papayag. Wala silang makukuha at wala silang papatayin. Sa labas ang tunog ng busina ng SUV ni Ice ay biglang umalingaw-ngaw. Isang signal mula kay Lightning. The kids! Sigaw ni Ice. Mabilis silang tumakbo patungo sa bintana at nakita ang 2 itim na sasakyan na pinalilibutan na ang SUV ni Ice. Ang mga bata ay nasa panganib. Aria, kumuha ka ng kahit na anong sandata. We're going down. Utos ni Ice. Ang boses ay kasing lamig na ng yelo. It's time to show them why they should never mess with the Sandoval. Ang muling pagkikita na dapat sana ay puno ng yakap ay naging mitya ng isang madugong labanan. Sa gitna ng malamig na gabi sa Baguio, ang pamilyang ngayon palang nabubuo ay kailangang lumaban para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang madugong palitan ng putok sa labas ng rest house, pansamantalang namayani ang nakakabinging katahimikan. Gamit ang taktika ni Ice at ang diversion na ginawa ni Lightning sa mga electronics ng sasakyan, naitaboy nila ang unang wave ng mga tauhan ng Raven. Sa loob ng SUV, ligtas na nakayakap ang triplets kay Aria. Ang mga bata walang tigil sa pagiyak, habang si Aria ay paulit-ulit silang hinahalikan sa noo. Si Ice naman ay nakatayo sa labas ng sasakyan, nakatalikod habang mahigpit na, nakahawak sa kanyang barila. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa galit na pilit niyang sinusupil. Manang Rosa, ilayo mo munang mga bata. Dalhin mo sila sa kabilang kwarto ng rest house. Ilak ninyo ang pinto. Utos ni Ice nang hindi lumingon. Ice, kailangan kong ipaliwanag. Simula ni Aria habang bumababa ng sasakyan. Quiet, bulyaw ni Ice. Lumingon siya ang kanyang mga mata ay tila nagbabagang uling sa tindi ng puot at sakit. Ilayo niyo mga bata ngayon din. Nang tuluyan ng mailayo ang triplets, hinarap ni Ice si Aria sa ilalim ng malamig at madilim na langit ng Benguet. Ang tanging liwanag ay ang naghihingalong headlight ng SUV. 6 na taon, Aria. Simula ni Ice. Ang boses niya ay gumagaralgal. 6 na taon ako nabuhay sa akalang panaginip lang ang lahat. Akala ko, sadyang hindi mo lang ako nagustuhan. Akala ko, ginamit mo lang ako para makatakas sa kung anong gulo na meron ka noon. Hindi ganun yan, Ice. Mahal kita! Sigaw ni Aria. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Mahal? Kung mahal mo ko, bakit mo'y pinagkait sa akin ang mga anak ko? Bakit tinayaan mo na lumaki sila ng walang ama? Habang ako,
Nagpapakabaliw sa trabaho para lang makalimutan ka. Lumapit si Ice kay Aria. Bawat hakbang ay puno ng bigat. Nakita mo ba sila? Nakita mo ba kung paano sila tumingin sa akin sa office? Takot sila pero umaasa. Lightning is a genius na kayang sirain ang buong security system ko. At nakuha niya yun dahil kailangan niya protektahan ng mga kapatid niya. Dahil wala ako. Napahagulol si Aria. Natatakot ako, Ice. Ang pamilya ko'y biktima ng Raven. Ang tatay ko, pinatay nila dahil sa ebidensyang hawak ko. Nung nalaman ko na buntis ako, alam kong hindi titigil ang mga Raven hanggat hindi nila nauubos ang dugo namin. Kung nalaman mo, gagamitin nilang Sandoval Empire laban sa akin. Idadamay ka nila. Ayoko na mamatay ka dahil sa amin. Sana pinili mo ako. Sigaw ni Ice, sabay suntok sa puno na nasa tabi niya. Sa sobrang frustrasyon niya. Sana, hinayaan mo na protektahan ko kayo. CEO ako, Aria. May kapangyarihan ako. Pero ginawa mo kong tanga. Ibinigay mo mga bata sa akin ngayon dahil lang cornered ka na. Ano ako? Last resort? Hindi. Ibinigay ko sila sa'yo dahil ikaw lang ang lalaking alam ko na mas matapang pa sa mga demonyong yon. Lumapit si Ari at pilit na hinawakan ng kamay ni Ice. Pero maras itong binawi ng lalaki. Huwag mo kong hawakan. Malamig na sabi ni Ice. Ang tiwala, Aria, ay parang baso. Noong gabi na iniwan mo ko sa Baguio. Nabasag yun at ngayon nalaman ko na itinago mong mga anak ko. Dinurog mo ng mga piraso. Ice, please. Para sa mga bata. Gagawin kong lahat para sa mga bata. Ililigtas kita dahil kailangan kanila. Ice look at her with eyes that were as cold as his name. Pero wag mong isipin na pagkatapos nito ibabalik tayo sa dati. Kapag tapos na ang Raven, kukunin ko mga bata. At ikaw, malaya ka nang umalis ulit. Tulad ng ginawa mo, 6 na taon nang nakalipas. Nalamig ang buong katawan ni Aria sa narinig. Ang sakit na mga salita ni Ice ay mas matindi pa sa bala ng baril. Ngunit bago pa makasagot si Aria, biglang nagring ang phone na nakuha ni Ice sa isang tauhan ng Raven. Isang video call. Pag-accept ni Ice, lumitaw ang isang lalaki na nakamaskara. How touching, Mr. Sandoval. Ang reunion ng pamilya. Wika ng boses sa kabilang linya. Pero nakalimutan niyo yata na sa amin pang isa pang mahalagang tao sa buhay ni Aria. Ang kapatid niya. Ibibigay niyo ang drive o padadalan ko kayo ng daliri niya bawat oras. Napatingin si Ice kay Aria. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay biglang nabaon ng bagong banta. Ang bitter confrontation ay kailangang isang tabi dahil ang totoong kalaban ay nagsisimula pa lang na maglaro. Ang loob ng rest house ay nababalot ng bigat. Sa magkabilang dulo ng sala, nakaupo sina Ice at Aria. Magkalayo, hindi nag-uusap at tanging ang tunog ng ulan sa labas ang nagsisilbing musika. Si Ice ay abala sa paglilinis ng kanyang baril habang si Aria ay nakatingin sa kawalan. Ang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak pero punong-puno ng pait. Sa ilalim ng hagdan, 3 maliliit na ulo ang nagbubulungan. Sina Thunder, Lightning at Trin ay kanina pa nagmamasid. Hindi sila nagbabati. Galit si Daddy. Bulong ni Thunder, ang kilay ay nakasalubong tulad ng kay Ice. Dapat tayong gumawa ng paraan. Mommy is sad and Daddy is… Well, being Daddy, sabi ni Lightning habang may kinakalikot sa kanyang tablet. May plano ako. Gagamitin natin ang Operation Melting Ice. Gusto ko silang mag-hug, singit ni Rain habang yakap ang kanyang teddy bear. Nagsimula ang plano. Unang lumapit si Rain kay Ice. Gamit ang kanyang pamatay na puppy eyes, hinila niya ang laylayan ng polo ng kanyang ama. Daddy, I'm scared of the thunder. Can you hold Mommy's hand? Sabi niya power source daw natin ang hands niyo. Napatingin si Ice sa bunso. Ang matigas niyang ekspresyon ay bahagyang lumambot
pero hindi siya kumibo. Samantala lumapit naman si Thunder kay Aria. Mommy, may masakit ba kay Daddy? Kasi kanina pa niya hawak yung dibdib niya. Baka broken yung heart niya? Napalingon si Aria kay Ice. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng lalaki. Sa kabila ng galit nito, alam niyang hindi ito natulog para lang masiguradong ligtas sila. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng rest house. Brownout! Sigaw ni Lightning na siya namang migawa gamit ang remote override sa main switch. Mommy! Daddy! Sabay-sabay na tili ng tatlo na kunwari natatakot sa dilim. Dahil sa instinct, parehong napatakbo sina Ice at Aria patungo sa gitna ng sala kung nasaan ang mga bata. Sa gitna ng kadiliman, nagkabanggaan sila. Nasalo ni Ice si Aria sa bewang para hindi ito matumba habang ang mga kamay ni Aria ay otomatikong kumapit sa matikas na balikat ni Ice. I got you, bulong ni Ice. Ang galit na kanina nag-aapoy ay tila naging isang mainit na kuryente na dumali sa kanilang dalawa. Ice, I'm sorry. I'm really sorry. Hikbing ni Aria, sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Hindi nakasagot si Ice, pero sa pagkakataong ito, hindi niya tinulak ang babae. Sa halip, mas sinigpitan niya pa ang yakap dito. Ang amoy ng vanilla ni Aria. Ang pamilyar na init ng yakap nito ay tila isang gamot sa 6 na taon niyang pangungulila. Huwag na kayong mag-away please, sabi ni Rin mula sa dilim. Habang ang tatlo ay nakayakap na rin sa mga binti ng kanilang mga magulang. We are team, right? Dagdag ni Thunder. Bumuntong hininga si Ice. Yes, we are a team. Ngunit ang madamdaming tagpo ay muling niyanig. Isang pulang dot ng laser ang biglang gumapang sa puting padar ng rest house, dumaan sa mukha ni Ice at tumigil sa dibdib ni Aria. Get down! Sigaw ni Ice. Isang bala ng sniper ang tumama sa bintana. Milimetrong lumampas sa ulo ni Aria. Mabilis ay tinulak ni Ice ang buong pamilya sa ilalim ng matibay na dining table na gawa sa Nara. Lightning! Ang lights! Now! Utos ni Ice. I can't, Daddy. They jammed the system from the outside. Sagot ni Lightning. Ang boses ay nanginginig na sa totoong takot. Mula sa megaphone sa labas, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ay Sandoval, isuko mo si Aria ang flash drive. Ususunugin namin ang rest house nito kasamang mga anak mo. Tinignan ni Ice si Aria. Ang galit sa pagitan nila ay kailangang mamatay na muna. Dahil ang tanging paraan para mabuhay, ang kanilang mga anak ay ang magsanib puwersa sila. Aria, do you still remember the shortcut to the basement tunnel? Tanong ni Ice habang kinakasa ang kanyang huling magasin ng bala. Tumango si Aria, ang kanyang mga matay nag-aapoy na rin ng determinasyon. Yes, pero kailangan natin na dumaan sa kusina. Thunder, Lightning, Rain, listen to me, sabi ni Ice. Hawak ang mukha ng kanyang mga anak. This is our final mission. Susunod kayo sa mami niyo. No matter what, don't look back. I will be right behind you. Daddy, sasama ka? Tanong ni Rain. I'm the shield, Rain, and the shield never breaks, sabi ni Ice bago hinalikan ang noo ng bawat isa. Tumayo si Ice, hinarap ang bintana kung nasaan ang panganib habang si Aria ay sinimula ng itaka sa mga bata. Ang instant chaos ay umabot na sa peak nito at si Ice Sandoval ay handang ibigay ang lahat, pati ng kanyang buhay, para sa pamilyang kamakailan lang niya nahanap. Ang tunnel sa ilalim ng rest house ay madilim. Amoy lupa at puno ng panganib. Hawak ni Ice ang isang tactical flashlight sa kaliwang kamay at ang kanyang baril sa kanan. Sa likuran niya, hila-hila ni Aria ang triplets. Ang bawat patak ng tubig mula sa kisame ng tunnel ay tila tunog ng ticking bomb para kay Ice. Malapit na tayo sa dulo, bulong ni Aria. Lumabas sila sa isang tago at madamong bahagi ng gubat, malayo sa nasusunog na rest house. Bago pa man makahinga ng maluwag si Ice, tumunog ang kanyang satellite phone. Isang tawag mula sa head of security ng Sandoval Empire. Sir, kailangan nitong malaman. Hindi lang ang Raven ang maatake. May hostile takeover na nangyari sa kumpanya ngayon din. Ang lahat ng assets nyo ay naka-freeze at may warrant of arrest na ilabas laban sa inyo para sa mga peking ebidensya ng money laundering. Mabilis na ulat ng security chief.
Nanlamig si Ice. Ang kumpanyang binuo niya sa loob ng isang dekada ay gumuho sa loob ng ilang oras. Pero hindi ang pagkawala ng pera ang nagpasingkit ng kanyang mga mata, kundi ang realization kung sinong may sapat na access para gawin ito. Sino nag-authorize ng freeze? Tanong ni Ice, ang boses parang bumubuga ng yelo. Ang proxy niyo, sir. Si Mr. Cheng. At ang sekretary niyo, si Sarah. Napakuyumang palad ni Ice hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Si Sarah, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa lahat ng kanyang schedule, pati ng pagdadala sa triplets. Sa safe. Siya ang Raven sa loob ng kanyang imperyo. Daddy, bakit ka galit? Tanong ni Lightning habang nakatingin sa kanyang tablet na wala ng signal. Humarap si Ice kay Aria. Aria, kailangan natin na bumalik sa Manila. Ngayon din, ginamit nilang gulo sa Baguio para nakawan ako ng lahat. Pero nagkakamali sila. They can take my buildings. They can take my money. But they can never take my name. Pero Ice, delikado. Alam nilang bawat galaw natin. Babala ni Aria. No, they don't. Sang pilong ngiti ang sumilay sa labi ni Ice. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na CEO Ice ang lalaban sa kanila. It's the Sandoval family. Bumalik sila sa Manila gamit ang isang lumang truck na nakuha nila sa malapit na farm. Sa loob ng sasakyan, habang natutulog ang mga bata sa likod, nag-usap sina Ice at Aria ng masinsinan. Bakit mo ginagawa to, Ice? Pwede ka namang tumakas na lang kasama kami, tanong ni Aria. Dahil ang Sandoval Empire ay para sa kanila. Turo ni Ice sa triplets. Hindi ko hahayaan na lumaki ang mga anak ko nang tanging pamana ko ay pagiging takas. I will take back what is mine and I will make sure no one ever threatens you again. Nang makarating sila sa bisnidad ng Sandoval Tower, nakita nilang mga police car at mga news van. Ang mukha ni Ice ay nasa bawat monitor. Isang wanted man. Lightning, tawag ni Ice. Yes, Captain Daddy? Kailangan mong pasukin ang mainframe ng kumpanya mula sa labas. I want you to find the video footage ng office ko noong hapon na dumating kayo. I want the recording of Sarah taking the black envelope. Easy-peasy, Daddy. Give me 5 minutes. Sagot ng bata. Ang mga daliri nagsimulang sumayaw sa screen. Thunder, bantayan mo si Rain at si Mommy sa loob ng truck. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Ice. Sasama ako sa iyo, Ice. Deklara ni Aria. Akong may hawak ng flash drive na kinatatakutan nila. Ako ng alas mo. Tinignan ni Ice ang babae na dati akala niya'y mahina. Ngayon ay nakikita niyang Rain na nakarapat-dapat sa kanyang tabi. Fine, pero manatili ka sa likuran ko. Pumasok sila sa building gamit ang service entrance. Ang bawat sulok ay may bantay, pero dahil si Ice ang nag-design ng security ng gusaling iyon, alam niya ang bawat blind spot. Habang umakyat sila patungo sa penthouse, narinig nilang boses ni Mr. Cheng at Sarah sa loob ng opisina ni Ice. Sa wakas, kontrolado na natin ang lahat. Bukas, wala nang pangalang Sandoval sa board. Wika ni Mr. Cheng habang humihigop ng mamahaling whiskey ni Ice. And what about the kids? Tanong ni Sarah. The kids? Disappear them. We can't have heirs popping up in the future. Nang marinig yun, hindi na nakapaghintay si Ice. Sinipa niyang pinto ng buong lakas. Ang glacier ay tuluyan ng sumabog. Disappear them? Ulit ni Ice. Ang baril ay diretso sa noon ni Mr. Cheng. I think it's time for you to disappear from my sight. Permanently. Ang loob ng penthouse office ni Ice na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang lona ng tensyon. Naniga sa kinalalagyan si Mr. Cheng habang si Sarah ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, ngunit ang isang nakakalokong ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Ice, 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 kutyang wika ni Sarah. You were always too smart for your own good. Pero huli ng lahat, ang board ay bumoto na. Ang pulis ay nasa ibaba na. You are a criminal now. Criminal? Isang malamig na tawang kumuwala sa mga labi ni Ice. I built this empire from nothing, Sarah. Do you really think I didn't prepare for a snake like you? Ilabas mong flash drive, Aria.
Sigaw ni Mr. Cheng, nanginginig ang boses habang nakatutok ang baril ni Ice sa kanya. Ibigay mo sa amin ang ebidensya kung gusto mong mabuhay ang mga anak mo. Wala silang mapapala sa inyo, matapang na sabi ni Aria. Habang dahan-dahang nilalabas ang isang maliit na silver drive. Dahil lang lahat ng laman nito ay na-broadcast na ni Lightning sa bawat news outlet sa bansa. 5 minuto nang nakakalipas. Biglang namutla si Sarah. Ano? Eksaktong bumuka sa mga higanting monitor sa loob ng opisina. Hindi itong stock market. Ito ay ang mukha ni Sarah at ni Mr. Cheng sa isang nakatagong camera footage sa loob mismo ng kwartong yun. Habang pinaplano ang pag-freeze sa account ni Ice at ang pagpapapatay sa triplets. Say hello to the internet! Boses ni Lightning ang malingaw-ngaw mula sa intercom. You guys are trending! Hashtag Justice for Sandoval! Hashtag Evil Grandpa! You little brat! Sigaw ni Sarah. Bumubunot sana siya ng baril mula sa kanyang bag pero mas mabilis ang reflexes ni Ice. Isang balang tumama sa kamay ni Sarah, sapat na para mabitawan niyang sandata. Sa isang iglap, sumugod si Ice at binalibag si Mr. Cheng sa sahig. Ang dating malamig na CEO ay naging isang mabangis na leon na nagpoprotekta sa kanyang kawan. Huwag mong babanggitin ang mga anak ko sa marumi mong bibig, bulong ni Ice sa tenga ni Mr. Cheng habang diniinan ng tuhod sa likod nito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 5 armadong lalaki. Ang huling puwersa ng Raven. Ice, Doc! Sigaw ni Aria. Tinulak ni Aria ang mabigat na desk ni Ice upang magsilbing shield. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Sa gitna ng usok at basag na salamin, si Ice ay nakipaglaban ng mano-mano sa 2 hitman. Bawat suntok at sipay puno ng 6 na taong galit. Sa labas ng pito narinig ang tunog ng pulis, pero hindi si Ice ang hinahanap nila. Ang mga SWAT teams ay pumasok at agad na pinalibutan ang mga tauhan ng Raven. Put your hands up, Mr. Cheng. Sarah, you are under arrest for conspiracy to commit murder and corporate fraud. Sigaw ng hepe ng pulisya. Nang matiyak na kontrolado na ang sitwasyon, binitawan ni Ice ang kanyang baril. Hingal na hingal siya. Punit ang kanyang suit at may dugo sa kanyang noo. Lumingon siya kay Aria na hinihingal din sa likod ng desk. Nagkatinginan silang dalawa. Wala nang galit, wala nang sumbatan. Tanging ang malalim na pag-unawa na sa wakas, tapos na ang panganib. Is it over? Tanong ni Aria, nanginginig ang boses. It's over. Sagot ni Ice. Lumapit siya, tinila si Aria sa isang mahigpit na yakap. Sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa panganib, kundi dahil ayaw na niya ng pakawalan, ang babae nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Daddy! Mommy! Pumasok ang triplets. Nahila-hila ni Manang Rosa. Tumakbo ang 3 at sumama sa yakap. Sa gitna ng wasak na opisina, sa harap ng mga pulis at mga kumukutitap na kamera ng media sa labas, ang Sandoval family ay muling nabuo. Hero ka ba, Daddy? Tanong ni Rain habang pinapahira ng dugo sa pisngi ni Ice. Tumingin si Ice kay Aria at pagkatapos ay sa 3 niyang anak. No, Rain, I'm just a daddy and nothing is more powerful than that. Ang Sandoval Empire ay nanatiling nakatayo pero para kay Ice, ang tunay na imperyo ay ang 3 bata at ang babae na sa kanyang mga bisig. 6 na buwan ang lumipas. Mula ng gabing dumanak ang gulo sa Sandoval Tower. Ang dating malamig at walang kulay na mansyon ni Ice Sandoval ay hindi na makikilala ngayon. Sa malawak na garden, wala nang mga mamahaling vase na gawa sa kristal. Napalitan na ito ng mga inflatable slide, isang maliit na soccer goal at mga nagkalat na laruan ng triplets. Ngayong araw, ang mansyon ay nababalot ng kulay puti at gold. Ang amoy ng sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin kasabay ng tunog ng tawanan at kanta. Sa loob ng kanyang master bedroom, nakaharap si Ai sa salamin. Isang huling ayos sa kanyang itim na tuxedo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa sa harap ng salamin. Daddy, pantay ba yung bowtie ko?
Tanong ni Thunder na nakasuot ng maliit na version ng tuxedo ni Ice. Ako rin, Daddy! My hair is messy! Reklamo ni Lightning habang pilit na inaayos ang kanyang salamin. Lumuhod si Ice para pantayan ang kanyang mga anak. Ang dati niyang matigas na mukha ay wala ng bakas ng yelo. Tanging init at pagmamalaki na lamang ang makikita dito. You both look like kings. Thunder, your tie is perfect. Lightning, your hair is style yan ng mga genius, hindi ba? Daddy, look! Sigaw ni Rina pumasok sa kwarto, suot ang kanyang puting barong at may dalang basket ng petals. I'm the flower boy, / ring bearer, / nugget eater. Natawa si Ice at binuhat ang bunso. Yes, Rain, you are the MVP of this wedding. Nagsimulang seremonya sa garden habang naglalakad si Ice sa aisle kasama ang triplets. Ang lahat ng board members na ngayon ay puro na pinagkakatiwala ang kaibigan. Mga empleyado at ang pamilya ni Aria ay nakatingin ng may hanga. Ang glacier ay tuluyan ng natunaw at ang pumalit ay isang lalaking nahanap na ang tunay na kayamanan. Tumigil ang musika nang bumukas ang pinto ng garden. Doon, lumabas si Aria. Nakasuot siya ng isang simpleng lace wedding gown na lalong nagpadagdag sa kanyang ganda. Sa kanyang mga mata, makikitang pag-asa at ang katotohanan na hindi niya na kailangan pang tumakbo o magtago. Nang makarating si Aria sa harap ni Ice, kinuha ni Ice ang kanyang kamay. Nanginginig ang kamay ng CEO, isang bagay na hindi nangyari kahit sa pinakamalaking business deal sa mundo. Aria. Simula ni Ice ng oras na para sa kanyang vows. 6 na taon ako naglakad sa dilim. Iniisip na sapat na ang pera at kapangyarihan para mabuhay. Pero dinala mo sa akin ang 3 bagyong ito. Sina Thunder, Lightning at Rain. Ginulo niyong buhay ko. Winasak niyong katahimikan ko at sa huli, binuon niyo ang puso ko. I promise to be the shield that protects this family. Hindi na kayo muling matatakot. Hindi na kayong muling mawawala. Umiiyak si Aria habang sumasagot. Ice, ikaw ang tanging lugar na matatawag kong tahanan. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat sa pagiging daddy na higit pa sa pinangarap ko para sa mga anak natin. Mahal kita, Mr. CEO. I pronounce you husband and wife. Sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan, hinalikan ni Ice si Aria na may pagnanasa at pangako. Ngunit hindi sila nag-iisa. Biglang sumingit at 3 bata sa pagitan nila para makisali sa yakap. Mission accomplished! Sigaw ni Lightning habang tinataas ang kanyang tablet na nagpapakita ng picture nilang 5 na may caption na The Sandovals officially won. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakainan ng lahat, syempre may special buffet ng nuggets para sa triplets. Naupo sina Ice at Aria sa isang bench sa ilalim ng puno ng nara. Pinapanood ang mga bata na naghahabulan sa damuhan. Akala ko nun, ang pinakamalaking achievement ko ay ang pagpapatayo ng tower na yun. Turo ni Ice sa Sandoval Tower na tanang mula sa malayo. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Ice. At ngayon, hinalikan ni Ice ang noon ng kanyang asawa. Ngayon, narealize ko ng pinakamalaking tagumpay ko ay ang instant chaos na dala nila. I wouldn't trade this noise for any amount of silence in the world. Sa ilalim ng dapit hapon, ang dating cold na CEO at ang babaeng tumakas sa tadhana ay nahanap ng kanilang kapayapaan. Ang misyon ng triplets ay tapos na. Ngunit ang kwento ng pamilyang Sandoval ay nagsisimula pa lamang. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang katotohanan ng ang tunay na kayamanan at tagumpay ng isang tao hindi nasusukat sa laki ng kanyang imperyo o sa taas ng kanyang posisyon sa lipunan, kung hindi sa init ng pagmamahal at katapatan ng kanyang pamilya. Itinuturo nito ng pagpapakumbaba at pagpapatawad ay mahalagang pundasyon upang buuin muli ang mga pusong nawasak ng nakaraan at pagkakamali. Ipinakita sa pagbabago ni Ice ng pagiging matapang ay hindi lamang tungkol sa paghaharap sa mga kalaban sa negosyo, kundi sa pagtanggap sa responsibilidad
bilang isang ama't ang pagiging handang magsakripisyo para sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Sa huli, pinatutunayan ng kwento na gaano man tayo katigas o kalamig sa harap ng mundo, palaging may sapat na kapangyarihan, ang pag-ibig upang tunawin ang anumang yelo sa ating puso at gawin na mas makabuluhan ang ating buhay sa gitna ng anumang kaguluhan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.